Hello, good morning po. Good morning. Welcome. Welcome back sa aming channel, Half a Day Mabuhay. Sabado na naman po uli, 7:15 AM. Good morning ka na. Good morning po sa inyong lahat. Saan man kayong dako sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. O kaya saan panig ng mundo. Morning po. Good morning. Oo, nasaan ba tayo ngayon? Dito po kami sa may Tamuning. Tamuning, saan? FHP. FHP. Oo. Nasa may harapan po tayo ng clinic. Dito po tayo sa may FHP clinic. Medical Center sa may Tamuning. Across po ng ITC building. Oo. Bakit ba tayo andito? Bakit nga ba? Ang aga-aga yan, no? Kasi alas 8 sila nagbubukas. Dati kasi, hindi sila, parang hindi yata sila open. Yung clinic nila hindi open ng Sabado. So, napansin ko lang nung nagre-request ako ng appointment na open na pala sila 8 to 5 pag Sabado. Pati yung kanilang pharmacy. At saka pwede rin magpa-laboratory dyan. May DLS din sa loob. So, andito. Meron din kada Saturday dito sa kanila? Kasi bukas na eh. Dati hindi eh. Noon meron talaga pag weekend. Tapos ngayon, tapos nawala. Hindi na open pag weekend. Ngayon, open na naman sila pag Sabado. So, andito po tayo para magpa-check up. Simple check up lang naman, ano? Kasi ano yung dito po natin, yung parang thumb sa may left thumb, ito parang hindi masakit, hindi na pantay, no? Siguro nerve to or yung tinatawag nilang carpal tunnel. Tama ba yun? So malalaman po natin kasi minsan makirot. Ano po? Baka naano yung ugat, napupuwersa or ewan ko. Ano lang kami, walk-in. O walk-in lang. Nung tumawag ako para sa appointment, fully booked na daw sila hanggang June. Ang advice sa akin is mag-walk-in na lang. Kasi open naman sila pag Sabado. So, first come, first serve. Minsan kasi pag walk-in, di ba, pag maraming nakaschedule, may appointment, maghihintay ka, medyo matagal ang waiting time. Wala pa yung may mga appointment, kung available na, saka tatawagin yung naka-walk-in. Oo. No? Doon lang ang chance na matawag. Matawag ka agad. Sana nga. Kasi alas 8 magbubukas, 7:20 pa lang dito. So, mga 7:45, kung pwede na, pasok na tayo para makapag-sign in. At least, andyan na tayo sa loob, ano? At least, parang urgent care. Siguro ang co-payment, kasi may co-payment po kami, meron na kaming binabayaran every month na premium sa health insurance, meron pang tinatawag na co-payment. Kasi dito tayo sa Take Care mismo, ang alam ko co-payment $5 lang naman. Pero pag sa iba tayo, pero participating provider pa rin yung clinic, mga $10, no? Co-payment $10. Pag sa labas ng outside FHP pero participating provider pa rin, ibig sabihin contracted ng Take Care yung clinic or yung doctor, siguro mga $10 ang co-payment. Depende rin sa health plan ng company. Oo, pero sa ating pagkakaalam ko $5 pag dito sa Take Care FHP clinic mismo. Pag sa labas pero participating provider siya ng FHP, $10 ang co-payment. So, ganun po dito sa Guam. Meron kang binabayaran na monthly premium sa health insurance, meron ka pang co-payment. So, may share ang patient. So, depende. Yung iba, wala naman yatang co-payment. Depende talaga kung ano yung group health insurance plan ng employer.
sa atin okay na rin. At least $5 lang. Tapos pag maintenance, mga Libre. pang cholesterol, pang high blood, free naman, walang co-payment. Free na yon. Hindi naman talaga free na free dahil meron kang binabayad na monthly premium. Pero ibig sabihin wala ka ng co-payment. So maigi-igi na rin yon. Kasi ho dito, mabanggit lang namin, ma-share ho namin sa inyo na mahal ho pagka wala kang health insurance. No? Pagka yung self-pay ka lang, mahal. Kahit na check-up lang eh. Sinishare lang po namin sa inyo itong information habang pong naghihintay tayo na magbukas ang FHP. So, at least, you know, mabigyan din po namin kayo ng idea pagdating sa health insurance at saka pagpapacheck up po dito sa Guam. No? Nahirap ang walang insurance, Health insurance, no? Oo. Kasi check up lang eh, o kaya maano ka dyan sa pa-check up ka lang sa hospital o kaya sa mga clinic, ang laki na ng charge. Oo. Grabe no, simple check up lang, aabot na ng magkano kaya, $200, ganun. Pag walang, hindi lang po namin sure ha, pero may mga ganun, hundreds of dollars, minsan simple check up lang. Ay kung wala ka pang self-pay ka pa pagdating sa medication, di mahal na ho yun. So, kaya kailangan talaga. Hindi rin ho natin alam din kung kailan ho tayo magkakasakit. Minsan, nakukuha naman sa over-the-counter na medication. Pero, syempre, pagka kailangan na ng antibiotic or feeling nyo is medyo kailangan nyo ng patignan sa doktor, yun ang mahal. Ganun din sa dental. Kasi magkaiba po yung sa medical insurance at saka sa dental. Mahal din po sa dental. Kung sa dental naman, kailangan talaga gamitin mo magpag-cleaning. Oo. Dito kasi ang mga health insurance, kasama na po dyan yung health insurance companies. Kasama na dyan yung Take Care or FHP. Kasama po yung Select Care. May Net Care pa. Yun namang hindi ko lang alam yung iba. Health insurance dito, pwede mo namang gamitin sa Pilipinas. Oo. Kagaya po kami, pagka umuuwi, pag nagbabakasyon, sinasamantala na rin na makapag-executive check-up. Kasi, kagaya tayo, kasi nasa Take Care tayo ngayon, pwede ho kami pumunta sa St. Luke's, BGC o kaya Quezon City. Meron din sa Medical City. No, Medical City, Makati Med, Cebu. Meron din sa Pilipinas. Meron din sa Clark. Yung The Medical City. Medical City. So basta kahit saang The Medical City, kahit saang St. Luke sa Pilipinas, tapos kasama rin ang Makati Medical Center, pwede ho kaming magpunta doon. Magpapaschedule lang talaga. Syempre kailangan kumuha ka ng appointment. Pwede rin sa mainland, pwede rin sa Hawaii. Oo. Sa US mainland, sa Hawaii, kasama na rin yun. Meron din sa Taiwan. At saka hindi ako nagkakamali, Korea. Kasi meron po silang tinatawag ng mga participating provider. So, contracted po yung mga hospitals na yon para in case nag-off island ka, kinailangan mo ng urgent care sa mga lugar na yon. Tapos merong provider, participating provider doon, ang FHP or Take Care. Kasi yun po yung sa amin sa ngayon na health insurance company. Pwede po kaming magpunta basta sa mga participating provider. Ano yun? Ano yung parang nagmamarcha doon? Ano yung mga estudyante? Estudyante siguro. Singit lang po natin to. May mga naglalakad dyan. Parang mga estudyante, no? So habang nakapark po tayo dito sa may FHP, yan o ang nakikita natin. Baka mga rats yan. Na?
estudyante. O yan. So, usapang ano po tayo, health insurance. Sinishare, at least sharing po ng information. Siyempre po, yung mga iba na malayo natin, mag-relocate po dito sa Guam, at least may nabibigyan po namin kayo ng idea kung paano po dito pagdating sa health insurance. Pero pag talagang umuwi kayo Pilipinas, samantalahin nyo na magpapacheck up kayo sa Pilipinas. Oo. Sa St. Luke's Executive Check-up. Kasi ang ganda talaga, no, pag sa experience po namin, pag nagpapa-ECU kami, executive check-up po sa St. Luke's, sa isang building lang ang pupuntahan mo, nandoon na yung Health and Wellness Center nila, no? Andun na lahat. Ang kagandahan pa noon, after ng makuhanan ka lang ng mga ng dugo, ng ihi, pwede ka nang mag-breakfast muna. Breakfast. Oo, tapos i-continue mo na yung executive check-up. Ang breakfast mo doon, masabi ko lang, buffet. Parang fine dining no? Yun ang inihintay po namin doon Pagkakuha ng dugo, breakfast na, tatanungin namin, pwede na bang mag-almusal muna? Ako na yung huling check-up namin, ako tinapos ko lahat. Bago? Para one time na. Oy? Diretso. Ako hindi dahil minsan may waiting time sa ibang pag medyo may pila, yung sa x-ray, mga ganon. X-ray, ECG. Sa ECG, so nagbe-breakfast muna ako. Ang sarap kasi ng breakfast doon sa St. Luke's. Para kang nasa hotel parang fine dining. Ang medyo maano doon yung sa yung treadmill, no? Oo, yung stress test. Oo, pero nakaya naman. Oo. Ako hindi ko natapos yung stress test ko yata. Sa akin, natapos Oo, kasi pabilis ng pabilis yung yung andar ng treadmill, nakakapagod din. So, yun po ang pagdating po sa health insurance dito. At saka importante na mas maigi nga po kumuha ng appointment, magpa-schedule kung kailangan ng kailangan talaga ng magpatingin sa doktor. Every 6 months pa ka lab test. Depende rin sa kung unless talagang kailangan ng close monitoring ng iyong cholesterol level at saka yung kung anong sasabihin ng doktor. Oo, minsan 3 months. Oo, minsan 3 months. 3 months or every 3 months or every 6 months. So depende po 'yon sa sasabihin ng doktor. Sayang din yung binabayad mo sa insurance, kailangan gamitin para alam mo kung ano yung level ng cholesterol, kung diabetic ka, kung high blood ka. Igin na rin ho yun na since nagbabayad ka naman ng ng premium para sa health insurance, magpa-check up na lang po on regular basis, no? Dito naman, pag nandito po kami sa Guam at hindi po kami nakakauwi sa Pilipinas, nagpapa-annual check up po kami. So nasa sa inyo po kung saang, sa health insurance pala natin, nasa sa inyo po, kayo ang pipili kung saang clinic nyo gustong pumunta or kung sino ang doktor nyo, gusto nyong doktor na puntahan para sa inyong check-up. As long as participating provider po siya ng FHP or health insurance company. So yun lang po, kasi maigi na sa participating provider para sigurado na covered yung procedure or yung visit nyo at posibleng meron kayong babayaran nga na co-payment or minsan wala ng co-payment. Kasi kung sa non-participating provider kayo, yun ho ang medyo mahirap dahil baka hindi makover or kaya talagang at full cost, yun ang babayaran nyo. No? So, after pa dito sa clinic, mga 15 minutes pa po bago po kami papasok sa clinic. Kasi yung babae naka
Parang sarado pa, no? Sarado pa. So, ibig sabihin, pati yung sa... baka hindi bukas yung sa... DLS, no? Yung sa laboratory. Kasi usually, pag sa laboratory pa, alas 6. 6:30, nagbubukas na sila dahil syempre may fasting eh. Bukas na ba? Ano? Hindi pa. Hindi, mamaya na lang mga 7:45 para sigurado. Oh. Tinitignan niya kung bukas na yung clinic. In case po na may tanong po kayo about pagpapacheck up po dito, about health insurance dito sa Guam, comment down below po. Baka makapag-share po kami ng information sa inyo. Baka po pwede naming sagutin ang inyong mga tanong pagdating sa health insurance po dito. So, comment down below po at itry po namin na mabigyan kayo ng information sa abot ng aming makakaya. At tayo po magpapa-check up naman at medyo matagal na pong kumikirot to yung aking ito, no? Ano kaya to? Meron din akong na-research posibleng carpal tunnel or osteoarthritis. Malalaman natin. Kaya lang dito, baka bigyan lang ng pain reliever no? Gusto ko sana sa talagang magaling na Kaya lang kasi dito, bago ka po hindi ka po basta-basta diretso sa espesyalista na gusto mong puntahan. Kailangan kuha ka muna ng referral sa doctor mo, yung primary doctor na tinatawag. Punta ka po muna sa iyong primary doctor, and then kung kailangan mo ng specialist attention sa iyong medical concern, gagawa po sila ng referral. Kailangan may approval muna. So, ganun. And then, tatawagan ka nung clinic, schedule ka for appointment. Ganun po dito. Hindi pwedeng basta ka na lang pupunta sa espesyalista. No? Kailangan muna sa primary physician muna. Bukas sana na po, yata, bukas na. Oo. So, pupunta po muna kami sa loob. Kasi syempre, baka may pila din po yan kahit maaga tayo. First come, first serve. Kasi walk-in lang po kami. Walang appointment. Dahil nga, fully booked po sila. June pa. Hindi naman na ako makapaghintay ng June. No? Punta po muna kami sa loob. Pumipila ka na para sa akin. Ha? Oo, may pila na. Oo. Bukas na. Ayan, bukas na. Sabi mo sa coffee na. Oo. Akala ko $5 din. Oo, ganun. Ano pala. Dahil daw urgent care. Kasi fully booked sila Pag appointment, $5. Kasi urgent care, 25. Kala ko naman $5. Pa. Ito, may kasama ako dito sa loob ng clinic. Bagay pala sa'yo yung kilikilibag Bagay yun sa kanyang kilikilibag Anong feeling mong nakakilikilibag ka? Maganda pala. Maganda pala. Tingnan mo nga, itaas mo ang kamay mo. Maganda. Maganda pala, bagay pala sa'yo.
Nandito po kami sa loob ng clinic kasi. Ganda rin pala. Ganda rin pala kami bumae. Kasi anong feeling na nakakilibang? Oh, kiligi. Ang ganda. Pag-tumbling. Ayos din pala. Siya po ang kasama ko dito. Subukan nyo kayo mga kalalak. Subukan nyo po. Ito daw yung gagawin. Metabolic reactive protein, rheumatoid factor. Kung yung arthritis siguro. Ano bang sabi ng doktor? Ito, kailangan ng laboratory at saka X-ray. Para dito. Sa Kanina, pain na nararamdaman ko dito. Kanina, nagbayad ka na ng 25. Okay. Ngayon, para naman sa X-ray, $10. Oo. Ito pa rito sa Laboratory. Hindi natin alam kung magkano. Nakaka-35 na tayo. Ano ba yan? May insurance pa yan, may health insurance pa. May insurance na kayo na yan, ha? Na may binabayaran ka na monthly. No, may co-payment pa. So ito po, para dito sa pain na to, kailangan daw x-rayhin muna. Baka siguro titingnan kung may fracture or kung ano. Pero mas maigi na rin matignan. Sana po nakapagbigay kami ng information sa inyo pagdating sa health insurance dito po sa Guam. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Thank you for watching po. Please click like and subscribe po sa aming munting channel, Hafaday Mabuhay. Thank you po. Thank you po. Enjoy your weekend.